Guys, baka ma-encounter nyo to. Kasi minsan, kapag sinusisiyan ko, ayaw gumana ng ayaw gumana ng dashboard. Nawawala to. Walang power. So, ito yung problema guys. Yung sa fuse box natin, sunog na. Bali guys, ang ginawa ko muna, dinisconnect natin yung battery. Disconnect natin yung battery, nilagyan ko dito. Hindi natin malalayo tong wire eh. So, ang ginawa ko, binalutan ko na lang ng electrical tape yan. Tapos itong source ng positive, nilagyan natin ng electrical dent para kung magdikit man lang mangyayari. Tapos ang ginawa ko, nilinis ko na lang muna to. Kasi kung mapapansin nyo, pwede pa naman. Ang kaso lang, dapat palitan na lang din to. Eh, wala akong stock nito eh. Gusto ko kasi bumili ng stock nito or ceramic na yung ipalit para iwas talaga sa ganito. Sa sunog. So, ang ginawa ko, nilinis ko lang siya. Binrush ko lang. Tapos meron lang ako ditong contact cleaner. So, in-spray natin dito yung yung contact cleaner sa brush. Tapos kinuskus ko lang yun. Tapos papalitan natin ng fuse kasi yung fuse niya ito. Ganyan yung itsura ng fuse. Tapos papalitan natin ng bago. So, sa main line, papalit nyo rito dapat 15. 15 amperes. Tingnan nyo sa taas yan, dapat 15 yan. Kasi yung isa, meron yung isa pa eh. Yung isa niyang fuse box okay naman eh. Check natin. Yan. Okay naman. 7.5 yung isa. Itong main line 15. So, lilinisin ko pa to ng konti. Tapos, natin. Sasalpak natin yung 15 na amperes. Tapos, try ulit natin siya buksan. So, yun guys. Testing muna tayo. Bali, ito yung positive ng battery natin. Kinabit ko na, tapos nilagyan ko na ng 15 amperes na tawag dito fuse. So 15 yung standard. So check natin siya. Yan, pasok na yung susi. So, check natin yung dashboard. Yun, okay na siya. Try natin start. Okay. Baling gagawin natin, sisecure na natin tong part na to. Pero ang gagawin ko, kung sakaling mag-fail to, magbabaon na lang ako ng mga gamit. Meron kasi ako ditong fuse, pero hindi ako fan ng ganito eh. Parang gusto ko yung papalit ko yung ganito lang din, yung stock. Parang para sa akin lang, parang hindi heavy duty. So hanap tayo ng pang heavy duty or ceramic na ito. Kasi mainline to eh. So pag nawalan ng power dito, wala na lahat yan. So try natin. Tanggalin natin tong fuse. So yan, tanggalin ko yung 15 amperes na fuse. Tapos open natin. So wala talaga. So mas maganda, secure yung natin, yung mainline. So hanapan ko to na replacement. So for the meantime, okay. Kung magdikit naman kasi siya, walang problema eh. Dahil yun nga yung purpose niyan, magdidikit eh. Pero meron lang fuse para kung uminit, puputok tong fuse. Tapos safety yung electricals mo. So for the meantime, habang hindi pa ako nakaka-order ng replacement nito, yan muna. So nilinis lang natin to. Tapos i-secure na lang natin ang electrical tape. So yun guys. Sinafety natin yung ilalim para hindi mapasukan ng tubig. Yan, bali yan. Ganyan ginawa natin. Tape dito, tape dito. Yan. Parang ilalim hindi siya mapasukan ng tubig. Itong ibabaw hindi natin to pwedeng tapean eh. Kasi wala tayong access dito sa sa fuse kapag binalutan natin yan. So okay naman to kasi may cover sa taas. Ang problem nyo kasi last time pumapasok dito yung tubig. Kaya nagkakaroon ng moist. So ngayon, yan, itong isa, chinek ko din to. Okay naman yung fuse nito. Binalutan ko na lang din sa ilalim para safety. Yan na siya guys. Check natin. Yan o. One click lang. Last time nakakailang susi ako, wala pa rin lumalabas. May lalabas, biglang mawawala. Kasi yung fuse niya, putol na. Ganito na yung itsura ng fuse niya guys. Oh. So parang sumasabit na lang. So if ever na mangyari din sa inyo yan, ganyan, yung gauge, check nyo na lang. So yun guys, nakabit na natin, malinis na yung natin. Compartment, nilagyan ko na rin ng rubber
tak na sila dun. So, para sure, magbaon tayo ng ng socket. Yan. Tapos maglalagay na rin ako dito ng ng extra wires sa sakali. Tapos syempre fuse, hindi pwedeng mawala itong fuse, kailangan natin yan. 15 at saka 10, or kung may 7.5 kayo mas maganda. Tapos meron din kasi akong mga auxiliary lights so baka lang madali din. Huwag naman sana. Okay, may relay tayo. Tapos ito yung stock ECU, kasi naka aftermarket na ECU na ako so ito yung stock ng sniper. Yan, nilagyan ko lang din ng label para alam ko kung kailan ko pinalitan. Yan, tapos yan, syempre may lang tayo coins para kung sakaling magkaroon ng problema, makaiwan ng wallet, meron tayong panggas. Tapos extra tornilyo lang. Yung ibang tools sa ibang lagayan ko na ilalagay kasi maliit lang talaga ang permit ng sniper. Ito parang hindi na rin kasya. Okay pa, try natin takpan kung masarado pa natin. Tapos naglagay na lang din ako dito ng reserba. Paranoid no? Mahirap kasi masiraan sa daan guys walang tutulong sa atin. So dapat may dala tayo tapos marunong din. Yan. Check. Okay na guys. Dami lang akong ibabalik. Kasi nag-trace ako dito sa taas. Nag-trace ako dito. Tapos sa ECU, tin-trace ko rin. Okay naman. So, doon pala sa likod ang problema. So, yun guys, salamat.